¿Cómo se llama tu lugar? Paracale. Ganito nagsimula ang pangalang Paracale. Sa paglipas ng maraming taon sa kasaysayan ng isang isla na tanaw ang dagat, matatagpuan ito sa hilagang silangang bahagi ng Camarines Norte sa timog silangang Luzon. Ang islang ito ay may pangalang hango sa kalikasan, Majipahik. Ang mga ninuno nito ay nagmula sa mga Malay, Hapones, Chino at iba pang lahi mula sa hilagang silangang bahagi ng Asya. Dumating ang mga Kastila kalaunan. Noon, ang mga taong naninirahan dito ay walang gaanong kaalaman, ngunit sila'y walang takot na magtrabaho upang matustusan ang pang-araw-araw na pangangailangan, kaya't nasanay sa mabibigat na gawain. Sa ganitong payak na pamumuhay, ang ginintuang bayan ng Paracale ay unti-unting nabuo sa isang alamat. Ang pagbibigay ng pangalan na Paracal ay nagmula sa isang hindi pagkakaintindihan sa pagitan ng mga Pilipino at ng mga Kastila. Ang mga unang nanirahan dito ay hindi iniintindi kung may pangalan man o wala ang kanilang lugar, marahil dahil sa kakulangan ng kaalaman. Ang maliit na lugar na ito noon ay hindi pa isang baryo o bayan at hindi sakop ng alinmang lugar di tulad ngayon. Ang pangunahing layunin ng mga naninirahan ay ang mabuhay sa pamamagitan ng pagsasaka, pangingisda at paghuhukay ng ginto sa ilalim ng lupa. Bago dumating ang mga Kastila, ang sentro ng kalakalan ay sa pamamagitan ng palitan ng alahas, pagkain, ginto, kasuotan at iba pang pangunahing pangangailangan. Ang mga tao noon ay nabubuhay sa pamamagitan ng kanilang likas na sipag at tiyaga. Naghahari ang kapayapaan sa lugar na ito na wala pang pangalan at pinaninirahan ng mga hindi Kristiyano. Nagpatuloy ang ganitong pamumuhay hanggang taong 1551. Pagdating ng taong 1571, nagbago ang lahat. Isang araw nagulat ang mga tao nang biglang dumating ang isang malaking barko na tinatawag na Victoria, pinamumunuan ni Juan de Salcedo ng Espanya. Lulan nito ang humigit kumulang 150 armadong Kastila na naghahanap ng lugar na kilalang mayaman sa ginto. Namangha ang mga tao sa mga dayuhang ito na lubos na naiiba sa kanila. Matatangkad, payat, matangos ang ilong, may asul na mata, maputi ang balat at may blondeng buhok. Halos kabaligtaran nila ang anyo ng mga Kastila. Pagbaba ng grupo ni Juan de Salcedo mula sa barko, nakita nila ang mga pangkat ng kalalakihan at kababaihan na naghuhukay, gumagawa ng mga kanal at butas sa lupa. Ang iba naman ay nagdadala ng lupa patungo sa dalampasigan upang hugasan gamit ang panala ng ginto na kilala bilang pabirik upang maihiwalay ang ginto sa lupa. "Ven aquí, Indio," sigaw ng isang Kastila sa lalaking malapit, sabay senyas na lumapit ito. Inakala ng Kastila na siya ay isang kawal, kaya lumapit ang lalaki kahit hindi niya nauunawaan ang sinasabi. Kinausap siya ni Juan de Salcedo sa wikang Espanyol at tinanong kung anong lugar iyon. Ngunit inakala ng Pilipino na ang tinatanong ay kung ano ang ginagawa ng mga tao. Kaya sumagot siya, ang mga taong iyon ay Paracali, ibig sabihin ay gumagawa sila ng kali o kanal sa lupa. Bagamat hindi malinaw ang sagot, tumango ang Kastila at sinabi, esto es Paracali, verdad? Na ang ibig sabihin ay, ito ay Paracali, tama? Oo, sila ay Paracali, pagkumpirma ng lalaki. Pagkatapos nito, nagtungo ang grupo ni Salcedo sa poblasyon at ipinag-utos na tipunin ng mga tao. Doon sila nagtayo ng krus at itinaas ang watawat ng Espanya. Isinagawa ang isang misa na pinangunahan ng isang paring Kastila. Bininyagan ang matatandang pinuno ng lugar. Kasunod ang iba pang mga naninirahan sa barangay. Matapos ang misa, sinabi ng pari, ang krus na ito ay sumisimbolo sa pagbibinyag ng mga tao sa lugar na ito at sa ngalan ni Haring Philip II at ng Diyos ng mga Kristiyano, ang lugar na ito ay tatawaging Paracale. At kanyang binasbasan ang mga bagong binyag na Pilipino.